ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakaunawawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan, wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang hapon. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At alam natin na ngayon ay huling araw din bago tayo pumasok sa panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan. Dahil papasok tayo sa panahon ng Kwaresma. Dahil bukas, ano po ang ipagdiriwang natin? Kala ko po Valentine's Day, no? Pero Valentine's Day po bukas, kasama ang pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, alam natin na kapiling natin ang Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay masaya, damang-dama natin na kapiling natin ang Diyos. Kapag merong mga nangyayaring maganda sa buhay natin, damang-dama natin na kasama natin ang Diyos. Kaya nga minsan nasasabi natin, puno ng pagpapala, puno ng biyaya ang buhay ko dahil meron akong Diyos na mabuti. Pero aminin din natin o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon na pinagdududahan din natin ng Diyos. At tuwing kailan po natin, o tuwing kailan dumadako ang panahon at oras na ito, sa mga oras na tayo ay nahihirapan. Diba napapatanong na lamang tayo minsan, naririnig niya kaya yung aking panalangin? Napapatanong na lang tayo minsan, tunay na ba ang natin? Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo yan, ang mga apostoles ng Panginoon nakalimot ng tinapay. Sila ay nasa bangka. Pero ano ang paniwalag sa kanila ng Panginoon? Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura Herodes. Kaya sa mga apostol,
nagalit yata ang Panginoon. Nagalit ka tayong dalakay. Pero binibigyan pa din ng Panginoon. Hindi lang po dahil wala silang dalang tinapay doon sa bangka. Bagkus, ang binibigyan sa Panginoon, bubulag sila, nawawalan sila ng pandinig, at hindi nila nakikita at naririnig ang Diyos na kapiling nila. Tila ba sinasabi ng Panginoon, ang dami na ng milagrong nagawa ko. Kulang pa ba yun? Hindi nyo pa rin ba nararamdaman ang kabutihan ng Diyos? Hindi pa rin ba ninyo nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos? Kaya ano ang panawagan sa kanila ng Panginoon? Tanggalin ang mga bagay na nagpapatigas ng kanilang puso. Dahil kung matigas ang puso, nabubulag, nabibingi tayo sa Diyos. Kapag ang puso matigas, nangangahulugan, ang puso puno ng galit, ang puso puno ng sama ng loob, ang puso puno ng hinanakit. At kapag ang puso ay matigas, baka hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ang pagkilos ng mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kaya siguro sa araw na ito, isang araw bago tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma, magandang tingnan, ano ba ang laman ng puso natin? Yung puso pa natin, puno ng galit, kaya sa bawat pagkilos natin, nandoon na rin yung galit. Ang puso ba natin, puno ng sama ng loob, kaya sa ating pakikitungo sa kapwa, lagi na lamang puno din ng sama ng loob? O ang puso natin, puno ng kapayapaan, puno ng pag-ibig, kaya sa bawat pagkilos natin, tunay nating nadarama ang Diyos sa buhay natin. At tunay din nating ipinadarama ang Diyos sa iba. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalahanan tayo, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin. Sa mga pagkakataon na tayo ay tunay na pinagpala dahil puno ng kasiyahan ng buhay, kapiling natin ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, sa mga pagkakataon na minsan gusto na nating sumuko sa buhay, paalala sa atin, kapiling din natin ang Diyos. At paano natin tunay na makikita ang Diyos? Tanggalin ang mga bagay na nagpapatigas ng puso. Tanggalin ang sama ng loob. Tanggalin ang galit. At palitan natin ng kapayapaan. Palitan natin ng awa. Palitan natin ng pagpapatawad. Palitan natin ng pag-ibig. At kung ganun ang laman ng puso, ingat at sabi, nakasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po yung hilingin nating grasya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Alisin ang lahat na nagpapatigas ng puso at palitan ng awa, kapayapaan at pag-ibig. Amen.